May mga bagay na hindi tayo kontrolado na mangyari. May mga bagay bilang isang OFW na meron kang hindi mo rin inaasahan na mangyari. Especially when it comes about family. Anong magiging reaction mo? Anong gagawin mo kung merong nangyari na hindi mo inaasahan sa family mo? Yan po yung story na mapapakinggan at mapapanood ninyo. Stay tuned until the end of this program. Kung hindi nyo pa po na-share yung link ng program na ito, pwede nyo pong i-share. At pa-comment rin dito sa ating comment section kung saan po kayong bansa nanonood nitong Be Empowered program. Ang Be Empowered program ay isang program ng UCKG Help Center na nakatutok lang para sa mga OFW. Katulad na lang ng special guest natin ngayong araw. Meron po tayong special guest. Ano pong pangalan ninyo? Mary Rose po. Mary Rose. Ilang taon na po kayo? 32. 32. Pero ilang years na kayo na nagtatrabaho abroad? 7 po. 7 years. Opo. So, ilang years ka pa lang nung una kang umalis na? Ilang taong ka pa lang? 23 po. 23. Opo. And taga saan ka sa Philippines? Mindanao po. Taga Mindanao. And ano yung naging reason kung bakit nag-decide kang mag-abroad? Sa hirap ng buhay po. Kasi Mhm. maliliit pa yung mga anak ko. So, Hindi rin yung maliliit pa yung anak mo, mga ilang taon pa lang sila nun, yung iniwan mo. 3 years old po. At saka 5. Mhm. So, hindi madali yung desisyon na yun. Opo. So, nung una mong labas ng bansa, kamusta yung emotion? Mahirap. Kasi mamimiss mo yung mga anak mo. Yung Mhm. nasa isip mo yung pag-uwi mo, hindi ka na nila kilala. Mhm. Basically, nangyari rin ba yan? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman, salamat sa Diyos. 'Di ba? And Hindi. saan kang bansa nag-abroad? Dito lang ba sa Hong Kong o meron din ibang? Sa Saudi po. So, unang-una is sa Saudi. Opo. And ilang years ka rin nag-work sa Saudi? 2 taon po. Sa 2 years mo doon, kamusta naman yung adjustment mo doon sa Saudi? Okay naman po. Kasi mababait naman yung naging amo ko doon. Pero bakit hindi ka na nag-renew doon? Ininggan po ako ng papa ko mag-Hong Kong. Yung papa mo ba nag-work sa Hong Kong? Hindi po. Paano niya naisip yan? Suggest lang po niya. Kasi Mhm. dito, mas malaki po yung sahod. So, alam niya na mas malaki yung sahod dito sa Hong Kong. And nung nag-apply ka dito sa Hong Kong, pagkatapos ng Saudi, Hong Kong na. Opo. 'Di ba? Ano yung expectation mo naman sa Hong Kong? Kasi syempre, ngayon pwede ka nang mag-compare. Meron ka ng Saudi, meron ka ng ngayong Hong Kong. Ano yung ine-expect mo? Something nakakaiba sa Hong Kong. Sa Hong Kong kasi malaki yung sahod, may day off. Ganun. So wala kang day off sa Saudi. Wala. So, Wala. and kumpara sa Saudi, mas maliit rin talaga sa Opo. Saudi. And ilang years ka na dito sa Hong Kong? 6 years? For 5 years? 5 years. So, ilang employer so far? 4 na po. Naka-apat? Opo, pang-4. Pang-apat. Sa first mong employer, naka-ilang years ka? 2 months and a half lang po. Nag-break 2 months ako. Ikaw yung nag-break Opo, mismo. Ako po So, yung nag-break. nag-send ka ng 1 month notice, Opo. naghahanap ka na rin ng employer nun? Opo, nakahanap Tas, ako agad. Agad? Opo. Mhm. And then bumalik ka sa Philippines, and then bumalik ka dito. Kamusta yung second employer? Finish contract ako 4 na taon. 4 years. Opo. So, itong pangalawa mo is naka 4 years ka. Opo. And bakit hindi ka nag-renew sa kanya? Gusto ko ng ibang makaranas ng ibang work. Yung try magluto, ganun. Mhm. Kasi Ano ba- magluluto pero yung simple food lang po. Mhm. Wala pong lasa. Walang asin, ganun. Walang asin. So, Tubig lang. So, this time, naglipat ka ng employer. Ito yung pangatlo mong employer. Yung pangatlo, Nag-break po ako ulit. nag-break ka ulit ng contract. Opo. Ilang months ka lang dyan? Magtatlo. 3 months lang. Opo. Then, naganap ka ng panibago. Opo. And then, sa panibago mo na to, so far, kamusta? Blessed po. Blessed ka. Ito na yung until now. Opo. Ano-ano yung mga challenges na kinaharap mo while working abroad? I believe na marami kang nakaharap ng mga challenges. Pero bilang OFW, ano-ano yung mga challenges na kinaharap mo?
Yung ma-depress ako nung nalaman kong may masamang nangyari sa mga anak ko. Imagine mo yan. I was even thinking, sabi mo, may masamang nangyari sa anak mo. Opo. And sila yung reason kung bakit nasa abroad ka. Opo. Para maibigay mo yung needs ng anak mo. And then, biglaan, merong hindi magandang nangyari. Opo. Paano yun nakaapekto sa loob mo? Ano yung mga pumasok sa isip mo? Mahirap, para kang lutang din minsan. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula, kung paano mo sila ma-comfort kasi malayo ka. Mhm. Mahirap pang kontakin kasi mahina yung signal. Walang wifi nung time na yun. Mhm. Ah, gusto mong umuwi agad pero mahirap din kasi pandemic yun eh. Mm. Kaya naganta lang ako ng pagkakataon. So, imagine mo, meron kang issue na kinakaharap sa anak mo. Tapos may issue ka pang kinakaharap sa work mo, and then mga issue pa dito. Paano mo na-handle yung ganitong sitwasyon? Nagpe-pray lang po, ganun. Tapos hanggang nag-pray ako na sana may taong gamitin si God na tulungan ako. Kasi Paano ka nakapunta dito sa help center natin? nung time na yun, lutang din talaga ako. May nag-evangelist po sa akin. Mhm. Hindi po ako sumama agad, pero nag-promise ako na pupunta ako. 3 p.m. pumunta po ako. So, pumunta ka ng 3 p.m. And since nang umaten ka, mga gano'n ka nakatagal rin sa help center? 1 year na po. Mag More 2 than- years. So, magka 2 years pa lang. Pero within 2 years na to, paano nakatulong yung help center sa'yo? Sobra pong binago nito yung buhay ko. Una, yung depression ko po, nawala na yung galit ko. Tapos yung sa mga anak ko, okay na po sila. Mhm. Even though may pangit na nangyari, may hindi magandang nangyari, so far nakita mo yung pagbabago sa buhay mo, and then within the family as well. Opo. Para sa'yo, gaano kahalaga itong help center na to para sa mga kapwa mo OFW? Yung help center na to ay napaka-importante kasi dito matutulungan ka po kung paano mo i-handle yung mga problema mo at paano po mas iigtingin yung faith mo kay God, yung relasyon mo sa Diyos, at yun yung nagpabago sa buhay ko. Yun po yung reason kaya yung help center natin ay bukas para sa lahat ng OFW. Katulad niya na merong pagbabago sa buhay, marami rin siyang pinagdadaanan sa family. Marami rin siyang pinagdadaanan sa finances. Marami rin siyang pinagdaanan na baka pinagdadaanan ninyo. Pero yung help center, yung naging tulay para mapagtagumpayan niya lahat ng kinakaharap niya sa buhay. Hindi naman po magbabago agad-agad yung buhay. Sa case niya, 2 years na siya na nandito sa help center natin at until now, nasa process pa rin siya ng marami pang changes para makamtan yung complete transformation. At ganoon rin po sa inyo. We are not promising you na pag pumunta ka sa church, magically magbabago yung buhay ninyo. Kailangan nyo syempre i-apply yung teaching na mula sa Panginoon na for sure makakatulong ng malaki para sa inyo. Ano po ba yung pinagdadaanan yung problema? May problema kayo sa family, may problema kayo sa finances, kailangan nyo ng tulong. Tawag lang po kayo sa ating help center. At katulad niya na natulungan, gusto rin po namin na matulungan kayo. Sa next episode, meron pa tayong pag-uusapan na napakagandang story ng mga OFW dito sa Hong Kong na nag-work sa maraming bansa. Okay? Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa.
Pagpalain po kayo ng Diyos.